Paano kung kumikita ka na ng malaki sa abroad bilang OFW, yung ganito kalaki, kailangan mo pa bang mag-migrate? Ito ay isa sa mga comments sa video ko na tungkol sa in-demand jobs dito sa Australia. Ang sabi sa comment, My husband is a mechanical engineer din, dito sa Saudi Arabia. He works in a consulting company. Nasa 35,000 na monthly sahod niya. Kaya parang suicide na kung mag-Australia pa kami. Nagbalak kasi kami noon, kaya lang di na natuloy. paano nga kung ganito nakalaki ang sahod mo? Pag-usapan natin kung kailangan mo pa bang mag-migrate. By the way, kung bago ka pa lang sa aking channel, ako si Marvin at isa akong immigrant dito sa Australia. Bago natin sagutin yung tanong kung kailangan mo pa bang mag-migrate kung sumasahod ka naman ng malaki abroad, Pag-usapan muna natin yung pagtatrabaho abroad or yung pagiging overseas Filipino worker or OFW. Bakit maraming umaalis ng Pinas at nagtatrabaho abroad? alam naman siguro natin yung pangunahing dahilan, sahod, kita or income. Lalo na sa hirap ng buhay ngayon sa Pinas ay kailangan kumita ng malaki. Para sa mga pangarap natin at para na rin sa mga mahal natin sa buhay. Ang iba pang mga dahilan which I would say na secondary ay yung career, then yung opportunity or adventure to explore new places and learn new culture. Nasasabi ko to dahil dati din akong OFW. Nag-work ako sa Japan, South Korea at sa Middle East, sa Qatar at sa Kuwait bago ako nag-migrate dito sa Australia in 2018 with my family. At wag din natin isang tabi yung tungkol sa pag-ibig. May mga nag-a-abroad din kasi dahil yung boyfriend or girlfriend nila or sabihin na natin yung partner nila ay nasa abroad or mag-a-abroad at gusto nila na makasama. Siyempre, mahirap na rin kasi maraming tuso abroad. Tukso pala. Anyway, yung kita talaga or pera yung pangunahing dahilan. Hindi naman dahil napakalaki ng kita ng OFW abroad, kundi dahil sa tinatawag na currency exchange. Kasi yung kita mo abroad pag dinala mo sa Pinas or sa Pinas mo gamitin dahil nga mahina ang currency ng Pinas compared or laban sa mayayamang bansa ay in exchange mas malaki ang value nito. Ibig sabihin ay tumataas ang purchasing power mo kapag sa Pinas mo ginastos yung kinita mo abroad. At di din naman natin isinasangtabi na may sumasahod nga ng sobrang laki abroad, lalo na kung specialized knowledge yung work mo. Katulad nga nito na nag-comment. Hindi din naman ako bago sa ganyan dahil nung nag-work ako sa Middle East sa isang engineering consultancy company, ay nakita ko mismo yung sahod ng isang project manager. Nakalimutan kasi ni ate from HR yung salary certificate ng project manager sa printer. Kita ko talaga 54,000 Qatari Riyals basic salary and that was in 2014. Sabi sa akin ni ate, Sorry, nakalimutan ko. Nakita mo ba? di na lang ako umimik. Sabay sabi ni ate, Confidential, bulag tayo dyan. Anyway, kung may mga nag-OOFW, bakit nga ba may mga nagmamigrate? Ito ang sa tingin ko based on my own experience. ang isa sa mga pinaka-goals mo kasi kapag nag-migrate ka is maging citizen sa ang bansa ka man mag-migrate. Maging sa US man yan, Canada, New Zealand at iba pang immigrating countries katulad nga dito sa Australia. So, ang priority talaga is to establish and settle for the future. Regardless kung ano ang civil status mo, single ka man or married or migrating with your family. Maliban sa pagiging citizen, ang isa pang goals ay yung magkaroon ng kaginhawaan sa buhay. At alam naman natin na mataas ang standard of living ng mga western countries. Kasali na nga rito ang Australia. Ang pagkakaiba lang naman talaga kung OFW ka is yung employment status mo abroad. Dahil karamihan ng mga OFW ay contract workers at project-based. Kapag tapos na ang project ay end of contract ka na rin. Hindi naman talaga lahat dahil may mga OFW na long-term contract at regular employee. So kapag end contract ka na ay balik ka na ulit sa Pinas or while patapos yung contract mo, hanap ka ng pwedeng paglipatan sa ibang company or kung merong opportunity sa ibang bansa. Ito yung inayawan ko sa pagiging OFW.
yung lipat ka ng lipat ng bansa. Dahil para sa akin, yung ganitong cycle ay parang walang kasiguraduhan. Na-experience ko kasi na mag-OFW sa South Korea kasama family ko. Then, lumipat kami sa Qatar at nung umuwi na kami sa Pinas, bigla akong nanibago after 4 years of being OFW. Nanibago ako sa kita. Malaki kasi talaga ang kitaan abroad at napapag-isipan ko na mag-abroad ulit. At kung mag-a-abroad ako, isasama ko ba family ko? Alam naman natin na malungkot sa abroad lalo na kung di mo kasama family mo. At kung mag-a-abroad ako, gaano naman katagal? Yan yung mga tanong sa isip ko kaya eventually nag-decide akong mag-migrate. Ngayon, kung OFW ka na may ganito kalaking sahod or sabihin na natin Di naman ganito kalaki, just average OFW rate based sa skills and experience mo at idagdag na rin natin na long-term yung employment contract mo. Need mo pa bang mag-migrate? ang pagmamigrate kasi ay hindi madaling desisyon dahil hindi lang naman puro sarap kapag nakalipat ka na ng bansa. Nandyan yung struggle sa paghahanap ng trabaho or adjustment sa mga tao or culture, pati na rin sa weather at yung iba minsan nakaka-experience ng culture shock. Ang pagmamigrate kasi ay personal choice or decision. Depende sa mga priorities mo sa buhay at sa iyong personal circumstances. Kung ako siguro ang nasa ganitong situation, Ganito nakalaki yung sahod ko at long-term employment, most likely hindi na ako magmamigrate, lalo na kung yung end goal ko naman talaga is to build wealth sa Pinas and mag-retire sa Pinas as early as I can. mahirap kasi talaga mag-decide lalo na kung yung deciding factor mo is yung kita. Kaya nga tayo nag-OFW dahil malaki yung kita at kaya din naman tayo lumilipat ng trabaho dahil ino-offeran tayo ng malaki. Ang advantage lang kasi kapag nag-migrate ka at naging citizen ka na, halimbawa dito sa Australia, ay pwede ka pa rin magtrabaho abroad kung may opportunity at gugustuhin mo. May workmate ako dito sa Australia na dati nang nag-work sa Middle East, nag-resign last June 2024, lumipat sa Saudi Arabia at ang main reason niya is times 2 yung basic salary na inoffer sa kanya at tax-free. Ang tansya ko sa sweldo niya ay nasa 170,000 Australian dollars yearly. Sa isang engineering consultancy company ako nagwo-work dito sa Melbourne. Pwede mo check yung LinkedIn profile ko. So with 170,000 Australian dollars yearly salary, ito ay 14,167 Australian dollars monthly. Times 2 will be 28,333 and in Saudi riyals, papalo to sa 66,530. Ngayon, kung o-offeran ba ako ng ganyan, tatanggapin ko? It's a big no this time dahil iba yung mga priorities ko ngayon. Grade 8 pa lang yung anak ko. Siguro kung nasa university na siya ay pwede kong pag-isipan. Actually, may kumontak sa akin na agent ng Saudi Aramco from Sydney last February 2024. Ang sabi ko na lang, sorry mate, not interested this time. Masasabi ko na regardless kung magkano man ang sinasahod mo as an OFW, malaki man yan or average, manatili ka mang OFW or mag-migrate ka, it boils down to your priorities. Hindi naman kasi lahat ng nagmamigrate ay nagiging successful or sabihin na natin na may fulfillment sa buhay. At hindi rin naman mali kung gusto mong manatili bilang OFW, lalo na kung nag-e-enjoy ka naman sa work mo at masaya ka sa buhay mo. Ikaw, ano sa palagay mo? Kung sumasahod ka lang din naman ng malaki, di lang bilang OFW, kung sumasahod ka lang din naman ng malaki sa Pinas, kailangan mo pa bang mag-migrate? Post mo lang dyan sa my comment section and share your thoughts. Maraming salamat sa iyong panonood. Please like and share. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, please subscribe. Again, maraming salamat and see you in my next videos. Bye!